Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So, magre-react lang tayo doon sa mga comments doon sa videos ko kagabi, 'di ba? I think gusto ko naman mabasa kasi may mga tinip doon yung mga nanonood, 'di ba? Alam ko matatalino talaga yung mga nanonood sa akin eh. Kita mo, katulad niyan, hindi ako mismo yung nagde-debunk yung mga nanonood din sa akin eh, 'di ba? Yan ang gusto kong mga men, yung sila din may naiko-contribute din dun sa ating ginagawang pagsusuri. 'Di ba? Bago lahat meron ako dito kayo, Squeaky Pickles, so meron ako. Wala akong kanto boys na makita. So ba nakakabili nito? Ipapakita ko sa inyo ha, wait lang. Papakita ko sa inyo yung kanto boys na na snack. Pauso to sa RBS eh. Yan Kanto boys. Ano ba to? Saan nakakabili nito? Ayan Mang inasal flavor. Corn chips din. Anyway, pagpatuloy natin mga kababayan. Magbasa tayo ng kasi may mahalagang tinuro sa akin yung mga viewers, lalo na do sa videos ni Donsky. Gusto ko ng ganito na mga comments nyo, no? So, shout out tayo muna habang nagbabasa ng comments, di ba? Shout out. Ma'am Herminia Yamazaki, hello. Di ba? Sabi ka na baka mula pag alis ng bahay, ibig sabihin. Hindi, sinabi kasi Ma'am Herminia Yamazaki, naglakad daw eh. Di ba? 2.5 hours. Naglakad si Kuya Red. So kung mula bahay yun, may dala-dala siya motor, di ba? Nilakad niya mula bahay hanggang sa naglakad daw, ma'am. Then, shout out Astrertinio. Baka may palaka daw sa bag. Si Kigs TV Ghost Hunter to na na kasama ni Kuya Red, si Kigs TV. Totoong creepy dyan. Kasama ko dyan, sinaraduhan pa kami sa loob ng kwarto. Oo, creepy. Ang pagiging creepy naman, subjective eh. Sana naiintindihan natin kung ano yung subjective sa objective. Parang ganito yan, nanood tayo ng movie, comedy. Hindi ako natawa, ikaw natawa ka. 'Di ba? Yun yung mga subjective eh. Yun yung diyan papasok yung mga opinion. Kung para sa iyo ay nakakatawa, sa akin hindi nakakatawa, kailangan irespeto mo ko. Na natawa, na hindi ako natawa. Ikaw natawa ka, irerespeto ko rin 'yun. Kasi 'yun ang paningin mo eh. Let's say parang luto ng nanay mo, para sa iyo masarap 'yan, sa akin hindi. Maalat ang luto ng nanay mo. 'Yun ang tinatawag na subjective. Pag objective naman ang pinag-uusapan natin, yun yung truth based on facts. 'Di ba? Paano yung mga objective? Doon sa pinanood natin kanina, 'di ba, ang subjective doon, natawa ka, ako hindi ako natawa. O paano tayo magkakasundo doon sa movie na 'yon? Ano yung mga dapat pag-usapan doon sa movie na napanood natin para pumasok siya sa objective? Ang bida sa movie ay si Dingdong Dantes. Mag-a-agree ka, di ba? Mag-a-agree ka na siya yung bida, ako din mag-a-agree. Dahil hindi ko pwede sabihin, hindi, para sa akin, ang bida doon si Bong Navarro eh. Hindi pwede yon, di ba? Kailangan objective tayo pagdating kung sino ang bida. Gaano kahaba yung movie? 2 oras. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, para sa akin, 1 minuto lang yon. Hindi pwede yon. Di ba? Ang mga objective na observations ay based on facts.
Kapag sinabi ni Kigs TV na para sa kanya totoong creepy diyan, yung nararamdaman niya yun eh. Hindi ko pwedeng diktahan yun. Kung talaga namang creepy para sa kanya yon, wala akong magagawa doon. 'Di ba? Sa akin hindi creepy. May magagawa ka rin ba? 'Di ba? Subjective yung sinasabi niya. Ba't nawala? Ayan. Next ay hello, Ma'am Malin Kahigus. Ngayon ko lang pinanood to, Sir B. Buong team sila magkakasama dito. Pati si Jenny Creepy TV Reborn, Kuya Red. Kasama sila. Napanood ko ng konti kay Jenny. Isang grupo pala sila dyan, men. Tingnan natin. Sa YouTube kay Jenny daw meron eh. Ito yung casino regarding yan dun sa casino na kinontent natin kagabi. Ayun nakikipag-collab na naman si Sir Jenic. Ay oo nga pumunta sila sa sa casino nga. 'Di ba? Parang magkakasama, isang team pala kayo nandun eh. Then batch kayo nag-e-explore. Batch pala kayo doon. Ayan hindi lang pala si Boy Balud ang kasama mo doon. So kanya-kanya pala kayo explore doon. 'Di ba? Tapos palalabasin nyo isang content nito para nga naman hindi kayo sabay-sabay, para iba-iba yung mapapanood ng mga tao. 'Di ba? Hello, Ma'am Lenny Gonzales. Ito si Ma'am Lenny Gonzales, May paint yung kamay niya after niyang kalabugin yung pader sa clinic. Actually, marami nagsasabi nito. Sa akin. Mamaya, tingnan natin yung na yan. Buti si Ma'am Lenny Gonzales, may timestamp na, na binigay. Okay, tingnan natin yan, Ma'am. Hello, Prince TV. The Net. Si Ma'am Ma'am Monsky. Si Ma'am Monsky ba to? Ano name nito ni Ma'am? Si Ma'am Monsky. Sabi ni Ma'am Monsky. Highlights nun. Guys, maraming nagre-request. Sobrang creepy. Napaka-creepy. Oh my God. May nagparamdam. Gumagalaw. Wow, add na din natin. Best actor, best director, best adlib. Si Creepy Migs or Boy Eklog yan, Bungo TV. Sabi ni Ma'am Gemma Orcahada, ito video naman yung Justin analysis natin part 2. Diba? Legit na fake daw. Gasgas na sa'yo si Saint Benedict. Pati dasal mo ginagamit mo sa panluloko. Diba? Shout out Ma'am Monsky. Ito naman sa video ni video ni 88. Sabi ni Ma'am Jocelyn, nababasa nyo ba? Sabi ni Ma'am Jocelyn Devasa, ang content ko na to yung kataw ni 88 Di ba? Boba? Nakakainis. Sabi niya, lahat ng mga content creator, mapa-food man yan, o di kaya place, kung saan nag-vlog ang mga ibang vloggers, kung totoo ang kanilang content. Ikukumpara niya sa sa food content, tsaka sa yung pag-review ng place. Kung di ba naman bobo? Hindi pagkain ang nire-review. Yung video. 'Di ba? Maraming reactionist sa YouTube. Paabubuhan na lang ng paabubuhan dito, men. Nakakabwisit na tong mga ganitong bobo eh. 'Di ba? Kukumpara niya sa content creator na yung nagre-review ng food.
tsaka lugar. Video ang nire-review ko, ang tanga pala na ito. Paano yung mga yung nagko-content ng movie review? Tingnan mo ha. Movie review. Ang dami nagko-content ng movie review. Yan Equalizer 3. Yan ba? Kailangan bang pumunta ng mga yan doon sa pinag-shootingan ng ng movie? Diba? Gamitin naman ang utak. Napaka-bobo naman. Video ang nire-review, hindi yung lugar. Ang tatanga talaga ng mga fans ng Ghost Hunter, Tanga! Buisit. Nakakainis. Ginagawa nila sila ang pumupunta o kaya di sila dumidescribe if totoo ba o hindi. Video ang nire-review. Kaysa manggagalitin ka dyan sa galit. Nangungonsumi ka sa content ng iba, ikaw mismo magpatunay sa mga tao na nakikinig na, ay wag kayong hindi ko kailangan maniwala kayo sa akin. Basta papatunayan ko sa inyo, di ba? Bahala kayo. Kung maniwala kayo, magmaniwala pa rin kayo na maniwala. Eventually naman, bibigay din yung mga yan Akala nyo panghabang buhay yan na nauutok kayo? Ano yung indikasyon na panghabang buhay hindi kayo nauutok ni 88? Puntahan natin channel ni 88. 'Di ba? Lumalaki ang subscribers ni 88. Ganito mag-analyze mga bobo tanga-tanga ha. 'Di ba? Ang subscribers ni Ghost Hunter 88, World of Wonder pa Ang subscribers ni Ghost Hunter 88 113,000. 'Di ba? Just imagine 113,000. Ngayon, kung titingnan natin yung nanonood sa videos ni 88, 'di ba? 2 days ago, 9.5k ang nanonood sa video niya, 10k, constant yan, 12k, 9.9k, 10k, 10k, 12k, 13k, 10, 'di ba? Consistent sa ang average is 10,000 lang ang nanonood kay 88 kada video na upload niya. 'Di ba? Hindi mo pwedeng bagong upload lang yan kasi yung iba, dito tayo sa pinakamalayo. 11 days ago na, 10k pa rin ang nanood. 'Di ba? Consistent na 10,000 ang nanonood kay 88. 113,000 na subscribers niya. Asa na yung 100,000? Ba't hindi nanood yung 100,000? At 10,000 lang ang nanood dyan. 'Di ba? Kasi dumadating, kahit sa akin nangyayari din yan, dumadating kasi ang time na yung tao nananawa, 'di ba? Bakit hindi ko nananawa pala, bakit patuloy na 10,000? Kasi nga may nadadagdag na subscribers. Yung mga unang nanood diyan, naniwala. 'Di ba? Tapos dumadating, ay fake pala to. Ia-abandon na nila ngayon yung channel. Ngayon may bago naman dadating, parang lang yan palitan lang ng palitan ng ng tao Hanggang sa dumami ang subscribers niyan. Pero yung mga nanonood sa kanya, ganun pa rin. Kasi yung mga lumang nanood, aalis na kasi natuklas ang peke. May dadating na bagong maniniwala. 'Di ba? Hanggang sa yung mga nauna, aalis na naman uli. May bagong dadating. Kaya napapako siya sa 10k views. Pero nadadagdagan ng subscribers niya. 'Di ba? Pag nag-subscribe naman sa kanya, hindi naman nag-aanso. Ako nga, nakasubscribe dyan hanggang ngayon Nakikita nyo naman, 'Di ba? Tapos ikukumpara nyo sa akin. Ito ha. Baka mamaya ikumpara nyo sa akin, ako 11.3 thousand ang subscribers ko, pero ang nanonood sa akin 1,000, 'di ba? Asa na yung 10,000 ko? Galing po kasi ako sa ibang content. Galing ako kay FLM. Then nag-shift ako kay Don Chiuto, 'di ba? Syempre yung mga nanonood sa akin, pero may mga pangilan-ngilan na nanonood sa akin during the time ni FLM. Ay nandyan pa rin sila. Pero lahat sila wala na sa akin kasi iba na yung content ko Lumipat ako kay Don Chiuto. 'Di ba? Nawala yung sa taga FLM, ang laking chunk nun na nawala sa akin. Then after ko kay Don Chiuto, 'di ba? Sumaglit ako sa sa anong content ba 'yon? Sa investment scam. Saglit lang ako, nakakuha ako ng subscribers doon. Di ba? Palipat-lipat ako ng
Nag-political pa ako noon, no, election, konti lang, 'di ba? Kaya sa akin, may justification ako kung bakit yung versus do sa subscribers ko. Ayan o. Itong si Ghost Hunter 88 kasi, from the very beginning, ghost hunting na yan eh. Supposed to be, yung mga nanonood dyan, hanggang ngayon, dapat nanonood pa rin. Ganyan din naman kila Donsky. Tinan mo kila Donsky ha. Ang subscribers ni Donsky ay 282,000. Tapos ang views niya, 'di ba? 36,000, pinakamataas. 63, let's say 63,000 ano? Kasi medyo dramatic 'to eh, 'di ba? Pero average niya 30,000. Kung 40, asa na yung 200,000 na nag-subscribe sa kanya? Wala na rin. 'Di ba? Nagigets niyo ba? Kaya wala sa subscribers yan, sa views yan. Kaya advice ko sa'yo, ma'am, huwag kang maniwala sa akin. Sabi niya, total naka-costume ka, ikaw yung makipag one-in-one sa kanila nang magamit mo naman yung nakikipag one-on-one nga ako dyan ng debate eh. Tatanungin nga lang, ayaw magpakita eh. Di ba? Pakita mo na tama lahat ng mga paghihinalo. Sila yung sabihan mo niyan. Biruin mo sa kataw, sa aswang, ang tapang. 'Di ba? Tatanungin lang, takot. Pambihira. Huwag tayo magtanga-tangahan. Hello, Joel Patrick Lota. Hello, Ma'am Estelita de Los Angeles. Kamusta na po? Yoti, hello. Sir El Mirando Villanueva, hello po. Ito, maganda tong comment ni Sir Sir Civic. Civic ba name nito ni Sir? Si Sir Manuel Palau. Sabi ni Sir Manuel Palau, Brad, nangyayari talaga inaabot ng ilang oras ang trekking sa bundok. Mas matagal lalo na pag night trekking kasi madilim, kahit may flashlight ay hindi pa rin kasing liwanag ng kapag umaga. Mas matagal maglakad ang pag-akyat ng bundok. Mas nakakahingal, mas madaling makapagod at mas madami ang pahinga kaysa sa pababa ng bundok. Mountaineer pala ako. Ito, mountaineer pala si Sir. Yan si Red ay may pagkatao ng namimeke kaya mahirap paniwalaan. Exactly, yun yung point ko eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman imposible mangyari yon. Di ba sinasabi ko sa inyo dun nung nag-react ako, yung sinabi ni Kuya Red na 2 oras at kalahati siya naglakad. Hindi naman imposibleng mangyari yun. However, naniniwala ba kayo kay Kuya Red na gano'n yung ginawa niya? Di ba? Tama sinabi mo Bungo, dahil sa pagkatao niya na nag-iimbento din ng kwento ay pwede niyang palabasin na ilang oras siya na Ito yung point ko eh. Di ba? Actually, lahat naman ng ginagawa ni Kuya Red doon, pwede naman talaga mangyari eh. In my opinion. Kaya lang, may mga bagay kasi na inconsistent sa ginagawa niya, kaya talaga magdududa ka. Yun sana naiintindihan nyo. Hindi basta-basta sinabing peke. Diba? May pinaguhugutan yung sinabi na peke. Diba? Unang-una, ito, valid naman to sinabi ni Sir. Kasi mountaineer siya. Ang problema, si Kuya Red mountaineer ba yon? Yung mga equipment ba na dala-dala niya pang mount? Diba, men? Anyway. Salamat, Sir, Manuel Palau Jr. Sabi ni Max Tolentino 9922. Justin ni Red naman pinasayaw niya sa gilid yata yun ng puno. Ibang Justin na ang sumayaw. Ano nga link nga nito? Max Tolentino. Ito, sabi ni Joe Karim Chill TV, shout out. Kaya nga sinasabi na nag-iisa lang siya para kapag nameke siya ng multo,
yung mga mabababaw ang pag-iisip, maniniwala sila kasi sinabi niya nung umpisa pa lang na nag-iisa lang siya. Pero tandaan, pag may multo siyang pineke, ibig sabihin may kasama siya. Tsaka hindi ako naniniwalang maglalakad ng ganong oras ng nilakad niya para makatotohanan daw at para sabihing nasa liblib na lugar siya. Tsaka alam naman natin na si Kuya Red ay sinungaling at manluloko, diba? Ito yung point na sinasabi ko sa inyo. Diba? Hindi ko sinasabing imposible yung sinasabi niya, kaya lang mahirap paniwalaan na ano. Ito, sabi ni Jill Styling TV, Paring Bungo, may tanong ako about sa mga ghost hunters na Bisacol na fake na yan. Kasi kung talaga legit ghost hunter sila, bakit hindi nila puntahan ang mga sikat na legit na places sa Manila, mga ghost? Bakit dyan lang sa Mindanao at yung pinupuntaan nila hindi pa certified na ghost place? Hindi pa kilala. At isa pa about sa paggagawa nila ng vlog, pag-edit ng video, hindi maganda at no quality. I do agree dito. 'Di ba? Hindi gaya ng vlogger sa Manila ang gaganda ng pagkakaayos at narrator maayos, like Zacaro Vlog at iba pa vlogger talaga, quality, pa-shoutout naman Hil Lazaro ng Dubai, Sir Hil Lazaro ng Dubai. Hindi totoo to sinabi ni pero to be fair naman kay I don't know kung si Kuya Red pumunta na sa sikat. Si Donski alam ko pumupunta to. Nakakulab na ng Team Kilabot to si Donski eh. Si Donski nakakulab na ng Team Kilabot yan eh. At to be fair naman, nasabi naman nila na I don't know sino ba nagsabi sa akin. Ikaw ba Adventure Ducks? Basta may nakakulab na Team Kilabot yan na during kakulab nila. I don't know kung si Adventure Ducks ba o si Sir Retzel. Na legit naman daw talaga si Donski. Kaya lang syempre may kasama siyang makakahuli sa kanya pag nameke siya. 'Di ba? Pero I don't know, 'di ba? 'Di ba? Malay lang naman, malay mo may Team Kilabot din na pumayag din na gumawa ng hindi maganda. Malay mo lang naman, 'di ba? I'm being fair, tropa ko yung Team Kilabot eh. Ayoko kasing dumating sa ibang tao na may pinapaburan ako. Pero according sa Team Kilabot, naging legit naman daw to during kasama nila. Hindi ko lang alam talaga si Dax ba nagsabi sa akin, or supporter yata nila nagsabi. I don't know, I can't remember 'di ba? Pumupunta naman si Donski sa Luzon. Kaya lang talagang mahirap lang talagang paniwalaan. Pag may record ka kasi ng ng kasinungalingan, mahirap ka talagang paniwala. Ito to make things clear. Hindi ko sinasabi na itong mga ghost hunters na fake na to, hindi na pwedeng gumawa ng legit kahit kailanman. 'Di ba? Malay mo, sa future, maging totoo na yung ginagawa nila, Kaya lang, syempre, nandun na yung doubt kasi eh. Hindi mo na maaalis sa tao yun once na make ka na. Kaya markado ka na. Mahirap nang i-earn yung trust ng tao pag na-make ka na. 'Di ba? Tsaka kung common sense ang gagamitin mo, men, yung katulad niyan, yung nasa casino na masyadong obvious siya na nagpa-plant siya ng ng mangyayari. Katulad na naman, nagiging defensive siya. I don't know kung ganun lang talaga attitude ni Donski, pero para sa akin, nagiging defensive siya eh. Ako lang mag-isa dito, hindi ko kasama si Boy Balud ngayon. Si Boy Balud ay yung ine-explain niya pa. Ine-explain niya pa na hindi na, ako lang pong mag-isa dito, tapos. 'Di ba? Tapos yung yung pagbaba niya ng bag niya, 'di ba? Ibababa ko yung bag ko kasi mabigat. Tanga naman, bakit kailangan sabihin mo pa yung mga ganung bagay? Hindi ba habang nagsasalita ka, bababa mo lang yung bag mo doon o tapos na? 'Di ba? Mas na-obvious ka eh. Nagiging defensive pagka ganun eh. 'Di ba? Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Panoorin niyo yung part na ibababa niya yung bag niya. Guys, ibababa ko yung bag ko, ang bigat. Hindi ko sinasabing mali yun Hindi ko sinasabing mali yun, pero
obvious na may siniset up kang mangyayari eh. Kasi hindi ko alam yung, siguro naghanap siya na reason na, kasi nga magigilty siya no, pag bigla niya na lang binaba yung bag niya na ba. Kasi isipin niya, tatanungin ng tao, bakit mo ibababa dyan? Eh, inunahan niya na explain. Kaya lang, ang dating nun, hindi, sabi ni ma'am, ano name nito ni ma'am? Sabi ni Buddy Lech. Sabi ni ma'am Buddy Lech. May remote car siguro sa loob ng bag. Ang remote nasa kamay niya. Isa na rin sa naisip ko yan eh. Pero pinapakinggan ko kasi pag remote control, may gaganon niya, may tutunog yun eh, na parang automatic eh. Wala naman, to be fair naman, wala naman ako narinig na ganon. I don't know pero malay mo, tama din na theory nito. Basta ang theory ko, may something dun sa loob na bag. Hindi tali eh, may nagsasabing tali daw eh. After nung premiere ko kagabi, pinanood ko. Walang tali. Sa akin na, para sa akin na. Pero unless kung mapipinpoint nyo sa akin, bigyan nyo ako ng timestamp at ituro nyo sa akin kung saan doon yung tali. Pinanood ko, wala naman tali. Feeling ko meron doon sa loob ng bag na nag-cause na gumalaw yung bag. Kung ano man yun, hindi ko alam. Yan, pwedeng theory ay may remote control, pero wala akong naririnig na wala akong naririnig na parang automatic na gumagalaw doon sa loob ng bag. Pero I do believe meron something doon sa bag sa loob. Sabi ni Brenda Davila, tingnan mo mukha ni Donsky, mukhang walang laman ng utak. Grabe naman si ma'am. Ang multo hindi nakakabuhat ng bagay, gutom lang yan. Kumain ka muna bago mag-vlog, nag-hallucinate ka. Pero ma'am, may sinasabing poltergeist eh. Diba? Sabi ni Sir El Mirando Villanueva, Sir Bungaw, dati nang hingi ng Gcash yan, ipopost niya mga cellphone numbers niya. Ito uulitin ko, yung panghihingi kasi through Gcash, hindi naman masama yun. Hindi naman masama yun. Kahit lahat ng vlogger ginagawa yun eh. Di ba? Halimbawa, naglagay si Kuya Red ng Gcash niya sa vlog niya to support my channel. For me. Hindi naman masama yon to support my channel. Pero halimbawa, kung sasabihin ni Kuya Red na donate kayo sa akin para marami tayong matulungan na aswang or marami tayong matulungan na kaluluwa, hindi naman yun ang ginagawa mo eh. Di ba? Hindi naman yun, di ba? May sinasabi, makatulong tayo sa ba't mo tutulungan ng elemento pa? Panoorin natin yung ni Kuya Red. yung Justin niya. Di ba? Justin Kuya Red. Ano ba yan? Ito ba yan? Tingnan mo dito ha. Dito palang bullshit na ako sa sinabi niya dito. Ang top box. Pwede mo rin kargahan to sa binili. Yan. Ano ha? Nakakatakot man, nakakaba. Pero kailangan kong puntahan. Kasi para makatulong naman tayo sa side ng mga engkanto. Alam ko na ba't mo tutulungan yung side ng engkanto? Anong kailangan tulong sa'yo nun? man wala silang masama na intention. Pero kung meron mang masama, bahala na si Lord. Kita-kita tayo mamaya. Yun ang hindi ko naiintindihan. Lagi yung lecheng pagtulong na yan ang laging dinadahilan ng mga manlulokong vlogger eh. Bakit mo tutulungan yung engkanto? Hindi pa ka-explain nga sa akin. Ano yung maitutulong mo sa engkanto? Let's say nag-i-exist sa mga engkanto. Tatanungin ko kayo, hindi ba mas nakakatulong ka kung wag mo silang gagambalain? Bobo reason, di ba? Napaka-bobo ng reason na yun na tulungan mo ang engkanto. Ba't mo tutulungan ang engkanto?
Yan, daming kapwa mo tao naghihirap, tapos Engkanto tutulungan mo. Engkanto na may kapangyarihan na kaya kang patayin, kaya kang sakalin, kayang pasakipin ang dibdib mo. Diba? Doon pa nga ng bobong-bobo na yun. Ba't mo tutulungan? Pati kaluluwa tutulungan mo. Hindi, yung kaluluwa, understandable. Kasi may kaluluwa nga naman na di umano nagsisik ng justice. Diba? Palulusutin ko yung kaluluwa. Pero Engkanto, tutulungan mo? Ba't mo tutulungan ng Engkanto? Bihira. Kahit daw pakita sa eksperto yung video. Exactly. Kasi kung ano yan, gustong-gusto ng ano yan, gustong-gusto ng, anong tawag dito? Ng KMJS yan. Sabi ni Sandy Ghost TV Vlog, mukhang ghost hunter to Ba't ba tinitira mo kaming mga ghost hunter? Ba't hindi mo yung ibang vlogger na mas matindi pag ginagawang pala? Gusto ko eh! Di ba? Gusto ko eh. Ba't mo ako didiktahan sa gusto ko i-content? Di ba? Tingnan nga natin channel nitong bobong to. Ghost hunter nga siya oh. Ano yung ghost hating? Ghost hating. Balik na natin sa ghost hating daw. Ghost hating. Tignan mo, bobo! Basta supporter talaga ng mga faking ghost hunter, bobo. 33 views, so dagdagan natin ang views na ito. Anong ghost hating? Makakausap. Makakausap. So, mga idol. Hey, may tao sa dulo oh. Lot, may tao sa dulo oh. Lot. Mga idol, may tao sa dulo. Baka may dumadalaw dito. Bullshit. Dami nila oh. Mga idol, may mga idol dun sa dulo. Wala kang ano? Anong dala ko? Oh, yeah. Ay, kaya. Uy, pasensya na kayo mga ate ha. Nag-vlog lang kami dito. Papakikuha po ako dito. Oh, yan, oh. Bulok ang style ang putya. Talaga nagpakilalang vlogger. Nakakaya ang style mo, Sandy Ghost TV Vlog. Ako yung nahihiya. Ayan, yung mga, anong ginagawa niyo dito mga ate? Shoutout po kay Jobeline. Miss na miss ko na po. Jobeline? Kaklase nyo? Kabarkada. Kaibigan. Kaibigan nyo? Makakausap? Makakausap. So, swerte naman. No, dinadalaw nyo pa yung kaibigan nyo, no? So, mga idol yan. Ang swerte naman daw nung kaibigan na dinadalaw. May mga tao may dumalaw pa dito ng gatong oras. Dinadalaw nila yung kaibigan. Talaga feel niya yung pagka-vlogger niya eh, no? Namatay na. Dead anniversary. Tama? Oh, yun. So, yan si ate. Ayan si ate. Ano yung pangalan mo? Mga style eh. Ako, cringy. Kinikilabutan ako, men, oh. Yung balahibo ko tumataas, oh. Sobrang cringy. Bulok ang style. Anong pangalan mo? Jenny Lynn. Ay, nako, Diyos ko. Hindi, doon siya. Hindi, ikaw. Ay, ano pangalan mo? Ano? Ako ba? Oo. Hindi, doon siya. Hindi, ikaw. Ay, ano pangalan mo? Offensive yun, halimbawa hindi mo pa ka-close. Gaganunin mo yung, anong pangalan mo? Hindi, doon siya. Di ba? Parang offensive yun, men. Huwag mong gagawin, don't do that. Ayan. Oo. Hindi, doon siya. Hindi. Jenny Lynn. Ako ba? Oo. Hindi, doon siya. Hindi, ikaw. Ay, Di ba? Offensive yun, men. Napakabano ng style mo pag ganyan. Magiging presko ang style mo pagka ganyan ka. ano pangalan mo? So, yan. Kuya,
Dito na kami ha, mga ate ha. Pasensya na kayo kung nagulat kayo sa amin. Mga idol, nagulat kasi sila. YouTube account niyo? Sandy Ghost TV Vlog. Ayun. So may kasama ako, dalawa kasi kami lagi. Mga cute eh. Yan, poging-pogi. Yan si Ernie. Cringy. Tara na. So, di iwan muna namin kayo, ha? Kuya, dito muna kami. So, thank you. So, yun yung dinadalaw nila mga idol, oh. Yan. Yung mga, ano pangalan yan? Jobelin. Ano, tinatanong pa talaga, nababasa naman eh. Huwag niyo na po, baka sundan po kayo. Cringy. Mga idol, dinadalaw nila yung ano. Next na nga. Di ba, men? Ang sabi ni Sandy Ghost TV Vlog, ba't ba tinitira mo kaming mga ghost hunter? Kaming mga ghost hunter? Wala ka nga eh. Ba't mo di tirahin? Hindi lang basta ghost hunter, mga peking ghost hunter ang tinitira ko. Hello, Curtis Official. Sabi ni anong name nito? Sabi ni Carlito Diala. Sabing ganon. Oo, naniniwala kami. Bakit? Nandun ka ba? Puro ka lang bintang, puro negative lang nakikita kasi yun lang ang gusto makita, di ba, bungo? Unang-una, kritiko ko ako. Baka ba ang hahanapin ko negative? 'Di ba? Kayo mga supporter, may nakita ba kayo negative? 'Di ba puro positive din lang ang nakikita nyo? Kasi nga supporter kayo. Malinaw na? Tanga. Buisit. Kaya nga naniniwala wala kayo negative na makita eh. Wala ka bang iba alam kundi sirain ng mga ghost hunter lalo na si Kuya Red? Ganyan ba paraan mo para kumita? Hindi ako kumikita dito, men. Di ba nakikita mo naman ang views ko eh. Di ba? Ano ba? Kaya nga, kung kasing bobo mo ko, di ba? Dapat hindi ko na inaano yan eh, sila Kuya Red eh. Di ba? Hindi ko na dapat tinitira yan kung bobo lang ako. At saka kung gusto kong kumita. Dapat pinupuri ko pa yan eh, para gustuhin nyo rin ako eh. Wala ka bang alam ko din sila, lalo na si Kuya Red, ganyan ba paraan mo para kumita sa YouTube? Subukan mo actual sumama. Sumama ka, di puro ka na lang paninira bungo. Humarap ka nga sa akin, bobo ka. Sino ba to? Si Carlito din ba to? Papatunayan ko sa'yo na kahit hindi humarap, kaya kong patunayan peke ang isang video. Oh. 20,000. Kung sinong gustong humarap sa akin, bibigyan ko ng 20,000. Papatunayan ko sa kanya ang peke ang video nang hindi ako pumupunta doon. 20,000. Ito, may nag-tip na naman si Jim Marcelo. Yung tinuktukan daw yung pader. Sige, titingnan natin yan. Anong name nito ni Hello, Ma'am Lydia Supan. Ma'am Lydia Supan. Good evening, Sir Bongo. Lagi mo ma-shoutout kasi natutuwa pag napapansin mo. Wala ako pinalipas na araw na di kita maraming salamat po, Ma'am Lydia Supan. Salamat po, Ma'am Lydia Supan. Ito lang, okay na sa akin to. Hindi nyo na kailangan magpa-Gcash. Di ba mababasa mo yung mga mababasa mo yung mga ganyang comment, di ba? Rewarding na yan, men. Kahit hindi ako kumita sa YouTube, yung napapagaan kasi na ang nararamdaman ko kapag napapakinggan kita sa reaction. Si Ma'am ba yung may Ikaw ba yun, ma'am? Ay, sorry yun. Yan, nalaglag yung cellphone ko. Tingnan ko nga si ma'am.
Wait lang ha, may titingnan lang ako kung si ma'am yan. Si Ma'am Annie Bravo pala yun. Kasi si Ma'am Annie Bravo, isa sa subscribers ko yun na may breast cancer. 'Di ba? Kung gusto niyo, ako mismo yung humihingi ng tulong ha. Huwag kayo magpapadala sa akin. I-search niyo sa FB si Ma'am Annie Bravo. 'Di ba? Si Ma'am, sorry kung ano ko si Ma'am Lydia Supan kasi ang tono ni Ma'am Lydia Supan ito ho, papakita ko si Ma'am Annie Bravo ito. Puntahan niyo naman sa sa FB. 'Di ba? Ayan si Ma'am Annie Bravo. Puntahan niyo naman po sa FB si Ma'am Annie Bravo. Meron siyang breast cancer. Kung gusto nyong magbigay ng tulong, wag sa akin wag sa akin. Wag po sa akin. Ito po mismo yung kontakin niyo si Ma'am Annie Bravo. Next. Kasi may mga ganyan din magsalita sa akin na may pinagdadaanan din eh. Nakakatuwa naman Si Jimboy, imposible na hindi kasama si Balod dyan. O doon na tayo sa mismong marami nagsasabi, marami nagre-request. Marami nagsasabi na bumakat yung yung pintura sa pagpukpok mo. Hindi ko rin napansin to nung una eh. Sino ba to? Si Kamote TV. Shoutout Kamote TV. 'Di ba? Marami pa akong mashi-shoutout ba dito? Ma'am Brenda Davila, hello. Ma'am Imelda Suganov. Lorna Fernandez. Mark Anthony Fernandez, hello. Brenda Davila. Sir GLC. Kahit inaantok si Ma'am Aljun, ako, Ma'am ba to? Sir Aljun Tulawan, hello. 'Di ba? Punta tayo doon sa ni Donsky nga. Doon sa channel ni Donsky Gash TV. Ito yung madalas na sinasabi yung may kumatok daw, 'di ba? Then kung oobserbahan mo yung kamay daw ni Donsky, bumakat yung yung hindi ko na napansin eh. So papasok siya dito sa clinic, 'di ba? Yung una kasing pumasok nung una, sabi CR daw, yung una nag-tip sa akin. Clinic pala. So pasok siya diyan, Oh my God, bukas! Bukas nga! So kung makikita nyo dito, Bukas! walang dumi yung kamay ni Donsky. 'Di ba? So left side yun kasi ang panghawak niya ng camera right eh. Ano ba to guys? Makita mo yung kamay niya dyan, malinis na malinis yung kamay niya dyan. Diba? Oh my God, bukas! Bukas nga! Akala ko sarado lahat. Diba? Makikita mo yung kamay niya dyan, malinis, Oh my God, bukas! I-forward pa natin. Hello? Nandito ba yun? Dito ba nanggaling yung nagpapalipat sa bag ko at nagpagalaw kanina? Oh! Oh my God, guys. May nakita ako dyan. Diba? Ayun yung kamay niya, nakikita nyo, Masyado. Vital kasi ito eh. Yung makita natin malinis ang kamay ni Donsky eh. Then mangyayari yung kalabog, diba? Kasi ito na ha, ito na.
Di ba? May kumatok. Pagtingin nyo dun sa kamay ni Donsky daw niyan, tingnan yung kamay ni Donsky after. So ayun guys, sinunod ko na palibot pero wala din nakita. Yung nasyado dito sa loob ng... Diba? Nakita niyo yung kamay ni Donsky. Madumi na. Kasi nga, kinatok niya nga yung pader. Madumi yun eh. Diba? Hindi ako nakahuli niyan, mga audience. Hindi ko napansin yan eh. Diba? Huli, pero di kulong. Bye-bye.